Inireklamo nga ng isang kababayan natin Pilipinang pasahero ang mga ground staff sa Mactan, Cebu International Airport dahil sa insidente ng paniningil sa kanya ng halos 12,000 pesos para sa 9 kilos na excess baggage niya. Ngunit ang inilagay lang daw sa resibo ay 6,000 pesos na posible namang gustong i-kickback ng mga ground staff. Huli na daw niya nakita ang resibo at naka-flight na siya at doon niya lang ito nakita. Kaya ginawa niya ang video na ito. So just a quick update for the incident that happened. Yung pinost ko dito about what happened to me doon sa airport in Cebu. So they are on it now. The management called me. We just finished the meeting a couple minutes ago. And they're, how do I say this? Let me rephrase that. Okay, so I will just read the message. So they said, our team po will make a strategy to eliminate this kind of behavior as much as possible so that passengers will feel safe when traveling at Mactan Airport. So sa mga nag-comment po doon sa post ko, I took a screenshot of your comments as another incident na nangyari as a proof na it's really happening. And even in my Facebook account, I also took a screenshot, sent this to them, and it's not just one airline but a couple other airlines that's been doing that. And I hope this ends here. And they said they're going to do an investigation and additional training to all their staffs. I just want to take this opportunity to thank the management of Mactan International Airport, especially Miss Julie, for handling this and for really going out of our way to settle this incident. So sinabi niya sa akin they're planning to conduct the investigation very soon, and with the screenshots that I sent her sa mga comments niyo din, it really helped big time, sabi niya. I am happy that they are very eager to listen kahit na kulang naman yung proof ko, and then they said they are just not aware of this happening there kasi if they knew this is happening they would have done something about it, and they thanked me for posting it for awareness of everybody. And then we cleared out. I'm not against the airport, I'm against the people that did the wrong thing. So let's pray and hope na sana hindi na to mangyari sa iba. And admittedly, may mistake naman talaga ako kasi I didn't check the receipt before leaving. So that's wrong sa side ko naman. And yeah, so to everybody who's watching this, be mindful na lang next time, be careful kasi we're still responsible for our own safety. And that's it, everybody. So let this be a reminder na we have to be very, very careful bisag sa atong own country. If dili kaayo mo naga-travel or wala pa mo nakasuway og travel, be really mindful, especially sa airports, because you won't believe it. You won't believe it nga na-scam ko sa Mactan International Airport. Na-scam ko sa mga staff mismo. And you know what's very funny? Kay, I don't mind paying. Kay, di man sa to akong kwarta, okay? Nya, naamay nagpasabay na ako ato. I really don't mind paying. Kay, expected naman to namo sa akong friend nga, magbayad yun mag-excess, right? But the very funny thing is that they talk me out of it. Kana murag distract yun ko nila nga to the point kay murag kay ko na loading ba? As in murag na loading nga nihatag ra ko sa kwarta. And after sa paghatag na ko kwarta, niingon pa jud ha. Wa pa gyud sila na kontento sa ilang giscam sa ako, niingon pa gyud ikaw na lay bahala na mo, ma'am. Ya pila sila kabuok. Mga ground staff sa Mactan International Airport. So aligri kaayo no, nagkuan ako, naghatag na ko specific amount. Wala ra na ako gi-check ang resibo. So it's on me, it's my fault. Sige, ako na, kasalanan ko na naman. Akong sala, kay while nag-atubang ko sa ilaha, wala na ako na-check ang akuang resibo nga ilang gihatag sa ako because I was panicking na kay muagi pa kog immigration. I only have 40 minutes left before sa ako ang flight, okay? So murag wala na koy time nga mo check pa sa akong resibo. But again, that's not an excuse. Again, it's my fault. So ang ilang gi-declare ko no nga akong bayranan sa excess baggage, which is very funny kay niya, abot siya 12K. Kay ang per kilo ko no is 1,750 ba to? Ingon ana. So, na-shock ko niya na ko nga, this is not the first time I've traveled. Okay, obviously ang akong passport naghanog stamp, and every time mag-excess ko, i-per kilo na nila or
i-cargo. So, ang pinakadako nga akong nabayaran sa akong excess baggage before is 300 something or 500-ish per kilo. Okay? Presyohan kag 1,750. So, anyhow, wala na ko'y time makig-argue, nihatag na lang ko sa kwarta. Okay, anyway, it was funded man sa akong friend kay nasa Filipino store sa kuan sa Phuket na siya Pinoy goods nga store. So iyahaman to mga items. So okay, hatag ko. Pagkahuman na kog hatag niingon pa jud ikaw na lay bahala na mo ma'am ha. Nya pila sila ka buok. Then ako wala na jud ko kwarta miss. Kuan na lang ni 1,000 na lang ni kamo na lay pagbahin-bahin ni anak ako because I was thinking nga they were honest sa ilahang gi-charge sa ako Onya, mind you ha, ang excess baggage na ako is just 9 kilos. Okay, 9 or 8-ish, ana. Onya, kadto ko no hay kay 1,750 per kilo mo to ilang i-charge sa ako. Ilan ako no hay kung gitag-ag discount ato sa ilang gisukot nga 12K sa ko Pag-abot na ako sa airplane, kabalo mo pilay nakasuwat sa resibo. 6,000 ra yung sa OR. 6,000 ra guys. So na-scam ko nilag mga 5K kapin. Nangayo pa sila og kuan. Ikaw na'y bahala na mo ma'am ha. Napa sila'y pinaana. Ay nako. Usahay lisod ka i-defend ang atong own people no kay sila raman sa maghatag og rason nga nung naikaistorya ang mga afam, ang mga turista. And kuan na lang ta usahay muana na lang siguro ko di ko Pilipino muana na ko Indonesian ko total mauram tagnaw kay may pang mga Indonesian mga honest pa unya grabe pa kaayo when it comes to hospitality. Oh my gosh, number 1 di na jud ko muana nga ang mga Pinoy number 1 sa hospitality. No Indonesian diretas Indonesian kay murag halos na lang kakuguson padung sa imong kwarto. Anyway, na-relieve na sad ang akong kuan. Nabalik na sa dang akong sapot. And it's not just that ha. Daghan pa kay kong may experiences sa Cebu nga about anong scam but let's just leave it there. Okay. Lesson na lang din talaga ito sa lahat ng mga pasahero para maiwasan ang abala sa airport ay wag na maglagay sa maleta ng sobra-sobra. At kung gusto naman magdagdag ng bagahe ay dapat upon booking pa lang ay nagdagdag na kayo para mas mura. Dahil kung sa airport kayo mababayad ay sobrang mahal talaga. So kung sobra-sobra ang nakalagay sa inyong maleta, lalo na kung mahalaga, ay wala kayong ibang choice kundi iwanan ito or itapon. Para lang naman sa mga ayaw magbayad, pero kay kabayan ay willing naman siya magbayad, pero yun nga, kiniklaim niya na na-scam siya dahil nga 12,000 ang pinabayaran sa kanya pero ang nilagay lang sa resibo ay 6,000.